Bisperas ng anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ama at ang hangin sa ancestral house ng mga ilustre sa Vigan ay mabigat na parang basang kumot na nakasampay sa dibdib ng bawat isa. Sa mahabang hapag na gawa sa makintab, ngungit gasgas na nara, nakapwesto ang bakanteng upuan sa dulo, tuwid, tahimik, mapanghusga. Parang hukom, parang alaala na tumatangging mamatay. "Lola, why is this chair always empty? Is it haunted?" Tanong ni Cheska habang nakaangat ang kanyang cellphone. Ang ring light ay tumatama sa mukha ni Donatilla, Lola Donna Ilustre, na nagmumukang rebulto sa gitna ng malamig na komedor. May maikling tawa si Monica Ilustre, manipis, matalim. "Cheska, don't be silly. It's just a chair," wika niya, inaayos ang perla sa leg. Si Ricardo aka Rick Ilustre ay hindi nagsalita. Abala sa pag-scroll ng email. Corporate lawyer, abala kahit sa sariling anino. Sa kusina, sumingaw ang mantika mula sa longganisang vegan. Mainit, mausok, kalansing ng sandok, kalabog. Si Julian Ilustre, nakasando na kupas at may butas sa balikat, ay napahigpit ang hawak sa pitsyel ng tubig. "Haunted?" bulong niya, halos sa sarili. Mas nakakatakot ang mga buhay. At doon nabitawan ng pitsyel. Basag. Ang salamin ay kumalat sa sahig na parang mga lihim na matagal nang itinatago. Ang tunog ay tumalbog sa dingding, sumabay sa tiktak ng lumang orasan na tila ba nagbibilang ng mga pagkukulang. "Julian, ano ba?" sigaw ni Monica, umatras palayo sa tumalsik na tubig. Si Sito, na kanina pa nakasandal sa pintuan ng kusina, ay nunginisi ng bahagya. Mapait, may kung anong kumikislap sa kanyang mga mata. "Ayos lang, ma," sabi niya kay Julian. Madulas talaga ang sahig kapag maraming nagkukunwaring malinis. Naningit ang mata ni Rick. "Anong ibig mong sabihin?" Malamig niyang tanong. "Wala, tito. Baka ako ang haunted," sagot ni Sito sabay tawa na walang saya. Umupo si Lola Donna ng marahan. Ang kanyang mga kamay, kulubot ngunit matatag, ay nakahawak sa gilid ng mesa. "Magdasal muna tayo," utos niya. Boses na sanay sundin. Nagtipon ng lahat. Kahit si Monica ay napapikit, kahit kalahati lang. Ang bakanting upuan sa dulo ay tila nakatingin. Sa gitna ng panalangin, narinig ang mahinang kaluskus ng papel. Isang sobre ang inilapal ni Monica sa mesa. Puting-puti, malinis, parang walang kasalanan. Real estate contract. Nagmulat si Julian, dahan-dahan, parang may sumaksak sa kanyang sikmura. "Ano yan?" tanong niya, bagamat alam na niya. "Rick and I were thinking," panimula ni Monica. "Sayang ang lupa sa likod, hindi naman napapakinabangan. We could sell a portion for Lola's medical needs. For everyone." For everyone. Ang dalawang salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang usok na ayaw maglaho. May allowance naman na pinadadala si Rick buwan-buwan. Hindi ba sapat yun? "Allowance?" Napatawa si Rick, ngunit walang humor. "Julian, 5 taon ka nang hindi nagbebenta ng kahit isang painting. Hanggang kailan ka aasa?" Tahimik ang komedor. Ang aircon ay humuni, malamig, banyaga sa balat ni Julian. "Hindi ako umaasa," sagot ni Julian, nanginginig ang boses. "Nag-aalaga ako, dito, araw-araw, habang ako ang nagbabayad ng bills," putol ni Rick. Ang kalansing ng kugyartos ay tila putukan. Si Cheska ay patuloy ang pag-scroll, ngunit ang live ay hindi niya pinapatay. "Guys, you're still live," bulong niya, kalahating natatawa, kalahating kinakabahan. Biglang tumayo si Sito. "Patayin mo yan," sigaw niya. "Why? Para walang makita kung paano niyo tratuhin si Papa?" sagot ni Cheska, nagulat sa sariling tapang. Ang mga mata ni Lola Donna ay napunta sa bakanting upuan. "Ang upuang yan," mahinang sabi, "ay para sa ama ninyo at
para sa sinumang may lakas ng loob na umako ng responsibilidad. Flashback ang pumasok sa isip ni Julian. Ang ama nila nakaupo roon na sinasabing ang lupa parang pamilya. Kapag hinati mo ng walang pag-iisip, hindi na muling mabubuo. Lola, maingat na wika ni Rick. Praktikal lang tayo. Real estate value in Vigan has increased by almost 40% in the last decade. Hindi ito emosyon, ito ay matematika. Matematika? Napailing si Julian. Paano mo kakalkulahin ang utang na loob? Anong formula ang gagamitin mo? Si Aling Maring na kanina pa tahimik sa gilid ay napabuntong hininga. May mga utang na hindi pera ang bayad at may pera na hindi galing sa inaakala ninyo. Lumingon si Monica. Anong ibig mong sabihin, Maring? Ngumiti ang matanda, mapagmasid. Wala po, nag-iingat lang. Ang tensyon ay parang kordes ng gitara na hinigpitan ng sobra. Isang pitik lang, mapuputol. So, pipirma tayo o hindi? Tanong ni Monica. Itinutulak ang kontrata sa gitna ng mesa, sa ilalim mismo ng ilaw, katapat ng bakanting upuan. Ang papel ay tila kumikislap, tila umaakit. Si Sito ay lumapit, hinawak ang kontrata at nunginisi ng bahagya. Kung ibebenta natin ang lupa, saan ililibing ang mga alaala? Sa comment section? Si Cheska ay napatingin sa kanya, may bahid ng hiya sa mukha. I didn't mean to start this, mahinang sabi niya. Pero nagsimula na, sagot ni Julian. Ang orasan ay tumunog, isang malalim na gong, parang hudyat ng laban. At sa gitna ng lahat, ang bakanting upuan ay nananatiling walang nakaupo. Ngunit sa bawat sigaw, sa bawat bulong, tila may bigat na unti-unting dumadagan dito. Sino ang may karapatang umupo roon? Ang nagbabayad? Ang nag-aalaga? Ang nagdurusa? O ang nagmamasid lamang? Unti-unting tumayo si Lola Donna. Mabagal, ngunit matatag. Kung may pipirma, kailangang munang may umupo sa dulo. Tumigil ang lahat. Ang hamon ay nakabitin sa hangin, parang kutsilyong nakatutok sa konsyensya ng bawat isa. Sino ang unang gagalaw? Sino ang maglalakas ng loob? At kapag may umupo na, ano ang mabubunyag? Sa labas, ang hangin sa Kalye Crisologo ay dumaan sa bintana, nagdala ng amoy ng lumang kahoy at alikabok ng kasaysayan. Sa loob, ang pamilya Ilustre ay nakapako sa kanilang mga upuan, nakatingin sa dulo ng hapag, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magtatagpo, at marahil ay magsasalpukan anumang sandali na yun. Nagunahan ang tibok ng puso sa loob ng komedor. Parang tambol sa piyesta, ngunit walang kasiyahan. Puro babala, walang kamagalaw. Ang bakanting upuan sa dulo ay tila lumaki. Tila humaba ang sandalan. Tila naging anino na may sariling hininga. Sino? Mahinang bulong ni Cheska. Hindi na naka-live ang kanyang cellphone. Naka-off na ang ring light. Ang mukha ni Lola Donna ay bumalik sa pagiging tao. Hindi na rebulto, kundi isang inang pagod na. Si Rick ang unang tumayo. Mabagal, kalkulado. Inayos niya ang manggas ng kanyang mamahaling polo, parang haharap sa korte. If this is about responsibility, sabi niya, I've carried this family financially for years. Pinansyal, ulit ni Julian. At ang salitang iyon ay parang buto ng mangga na pilit nilulunok. Pero sino ang nagbuhat kay Lola nung inatake siya sa madaling araw? Sino ang nagbantay sa ospital habang nasa Singapore ka para sa conference? Nanigas ang panga ni Rick. I sent money. Hindi pera ang humawak sa kamay niya. Putol ni Julian. This is getting wild. Ngunit ang galit ay hindi sumabog. Ito'y naging mas malinaw, mas matalim. Parang ilaw na tumututok sa sugat. Biglang umubo si Lola Donna. Isang ubo na hindi mahina. Isang ubo na parang martilyo sa mesa. Tama na, utos niya.
Hindi ito paligsahan ng sakripisyo. Ngunit hindi pa tapos. Si Sito ay naglakad palapit sa upuan sa dulo. Bawat hakbang ay maririnig ang paglangit-ngit ng kahoy sa ilalim ng kanyang tsinelas. Tay, bulong niya kay Julian. Hayaan mo ako. Sito, huwag. Mabilis na sagot ni Julian. May takot doon. At hiya. Bakit? Dahil bata ako. Dahil hindi ako nakapagtapos. Tumawa si Rick. Mahina. Mapanghamak. You said it, not me. Parang may pumutok na bumbilya sa isip ni Sito. Alam mo, Tito, sabi niya, diretso ang tingin. Kung tinulungan mo lang sana ako kahit kalahati ng tuition na ginastos mo sa review center ni Cheska, baka may diploma ako ngayon. Sito! Sigaw ni Julian. Ngunit huli na. Napatingin si Cheska. Nasaktan. Hindi ko kasalanan yun. Hindi ko naman hiningi na. Pero tinanggap mo. Sagot ni Sito. Ang hangin ay naging makapal. Parang may usok kahit walang apoy. Si Monica ay tumayo. Hawak ang kontrata. Enough drama. Matigas niyang sabi. This is about property. About asset distribution. Kung hindi kayo marunong magdesisyon, we will. We? Tanong ni Julian. Kami ni Rick. Sagot niya. Majority shareholder siya sa titulo. Biglang tumawa si Aling Maring. Isang tawang hindi malakas, ngunit sapat para tumigil ang lahat. Shareholder? Ulit niya. Ang lupang yan ay nakapangalan pa rin sa inyong ama at may nakatago pang dokumento. Nalaki ang mata ni Rick. Anong dokumento? Habilin, sagot ni Maring, na hindi ninyo binasa ng buo. Parang may lamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Monica. Imposible. I handled the estate papers myself. Hindi lahat ng papel ay nasa opisina, sabi ni Maring. May mga papel na nasa baul, sa ilalim ng kama, sa kwartong hindi ninyo na pinapasok mula nang mamatay siya. Ang kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kwartong katabi ng komedor. Ang kwartong laging nakasara. Biglang may kumalabog doon. Isang mahinang tunog. Parang may nahulog. Nagkatinginan ng lahat. May tao ba doon? Bulong ni Cheska. Walang tao, sagot ni Julian. Ngunit hindi siya sigurado. Ang orasan ay muling tumunog. Gong. Si Sito ay tumingin sa upuan sa dulo. Pagkatapos, sa pintuan ng kwarto. Kung may habilin si Lolo, sabi niya, hindi ba dapat iyon ang masunod bago tayo magbenta? Naupo muli si Rick. Tila may bigat na dumagan sa kanyang balikat. Ang kanyang isip ay bumalik sa huling gabi sa ospital. Ang ama nilang mahina na ang boses. Rick, anang alaala, huwag mong hahayaang magkawatak-watak kayo. Ngulit hindi niya iyon sinabi sa iba. Hindi kailanman. Buksan natin ang kwarto, sabi ni Lola Donna. At ang kanyang tinig ay hindi na utos, kundi pagsusumamo, hamon, isang posibilidad. Si Julian ang unang naglakad. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat na bakal. Si Sito ay sumunod. Si Rick sandali pang nag-alinlangan, saka tumayo. Si Monica ay hawak pa rin ng kontrata. Ang papel ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Ang bakanting upuan sa dulo ay naiwan sa likod, ngulit hindi naiwan ang bigat nito. Parang itong mata na nakatingin sa kanilang likod habang papalapit sila sa pintuan ng kwarto. Kung may nababasa tayo doon, bulong ni Cheska. Paano kung hindi yon ang gusto natin? Walang sumagot. Dahil minsan, ang katotohanan ay hindi sagot. Ito ay salamin. At ang tanong ay hindi kung sino ang uupo sa dulo ng hapagkainan. Ang tanong ay, kapag nabuksan ang kwarto, sino ang unang aamin? Unti-unting inabot ni Julian ang seradura. Ang kanyang kamay ay nanginginig, magaspang, sugatan ng taon ng pagtiis. Sa likod nila, ang komedor ay tahimik. Ang longganisa ay lumamig. Ang aircon ay patuloy ang ugong. Ang kontrata ay nasa kamay ni Monica. At ang upuan sa dulo, walang nakaupo.
Ngulit tila may naghihintay. Mag-iikot ba ang kasaysayan o may mababago? At kung may lihim ngang nakatago sa baol, kanino iyon papanig? Ang pinto ay dahan-dahang umungong habang pinipihit ang saradura. Umungol ang pinto na parang matandang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Isang manipis na guhit ng dilimang bumungad sa kanila. Amoy lumang papel, amoy alikabok, amoy panahong hindi na ibalik. "Buksan mo na, tay." Mahina ngunit mariing sabi ni Sito. Itinulak ni Julian ang pinto. Sumalubong ang silid na tila nakapreserba sa huling araw ng kanilang ama. Ang kama na maayos pa rin ang kumot, ang lumang aparador, at sa sulok, ang baol na yari sa kahoy at bakal, may kalawang sa mga gilid. Ang buwan mula sa bintana ay sumilip, gumuhit ng liwanag sa sahig, parang spotlight sa entablado ng katotohanan. Sa likod nila, nakasilip si Monica, tila ayaw madumihan ang kanyang sapatos. Si Rick ay tahimik, ngunit ang kanyang paghinga ay mas mabigat kaysa dati. "Maring," tawag ni Lola Donna mula sa komedor. "Ikaw ang may alam." Dahan-dahan lumapit si Aling Maring. "Hindi ko alam ang laman, pero alam ko kung bakit itinago." "Bakit?" sabay-sabay nilang tanong. Ngunit hindi siya agad sumagot. Lumuhod si Julian sa harap ng baul. Hinaplos ang takip, parang humihingi ng pahintulot. "Tay," bulong niya sa hangin. "Kung ano man ito, sana hindi pa huli." Binuksan niya ang baul. Langit-ngit. Isang kumpol ng mga sobre, isang lumang sketchbook, at isang maliit na kahon na tila mas mabigat kaysa sa itsura nito. "Sketchbook?" Napailing si Rick. "Talaga?" Kinuha iyon ni Julian, binuklat. Mga guhit ng bahay, ng hapag, ng upuan sa dulo, paulit-ulit, sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang liwanag. Parang sinubukang hulihin ang kahulugan nito. Sa isang pahina, may nakasulat sa ilalim ng guhit. Ang uuupo rito ay hindi ang may pera, kundi ang may lakas ng pusong magpatawad. Natahimik si Rick. "That's sentimental," bulong ni Monica. "We need legal documents, not poetry." "Minsan ang tula ang mas totoo kaysa kontrata," sagot ni Julian, hindi tumitingin sa kanya. Kinuha ni Sito ang maliit na kahon. "Bubuksan ko?" tanong niya. "Sandali," pigil ni Rick. "Let me see that." Ngunit naunahan na si Sito. Click! Sa loob ay isang lumang relo, bulsa, ginto ngunit kupas. "Kay Lolo yan!" bulong ni Cheska na palapit. Sa ilalim ng relo ay may nakatiplop na papel. Si Rick ang kumuha. Ang kanyang makinis na daliri ay bahagyang nanginginig habang binubuklat ang sulat. Binasa niya ng tahimik. Mas lalong namutla ang kanyang mukha. "Ano ang nakasulat?" tanong ni Julian, hindi na mapakali. Hindi agad sumagot si Rick. Sa halip, inabot niya ang papel kay Lola Donna na ngayon ay nakatayo sa may pintuan ng silid. Binasa ng matriarka ang sulat. Ang kanyang mga mata ay hindi na matigas. May basag doon, may lungkot. "Sabihin ninyo sa amin," utos ni Monica, halos hindi na mapigil ang inis. Sa wakas, nagsalita si Lola Donna. "Ang lupa sa likod," sabi niya, mabagal, "ay ipinangalan ng inyong ama kay Julian." Parang huminto ang oras. "Ano?" sabay na bulalas ni Rick at Monica. "May kondisyon," dagdag niya, "na kapag sinubukang itong ibenta ng walang pahintulot ng lahat, ang bugong ari-arian ay ililipat sa isang trust para sa edukasyon ng mga apo." Napatingin si Sito, napatingin si Cheska. "Trust?" bulong ni Rick. "Imposible! I reviewed the will." "Hindi lahat ay nasa pangunahing testamento," sagot ni Maring.
May codicil, isang dagdag na pahina. Ang salitang iyon ay bumagsak na parang martilyo sa isip ni Rick. Codicil, isang legal na detalye na hindi niya nakita o hindi niya hinanap. So, ibig sabihin, sabi ni Sito, unti-unting sumisibol ang pag-asa sa boses. Kung ipipilit ninyong bentahan, mapupunta sa amin ni Cheska ang lahat. Hindi sumagot si Monica. Ang kontrata sa kanyang kamay ay tila biglang naging papel na walang halaga. This is getting wild. Ngunit sa gitna ng pagyanig, may kakaibang liwanag na pumasok sa silid, hindi mula sa bintana, kundi mula sa posibilidad ng pagbabago. Hindi ito tungkol sa pera, mahinang sabi ni Julian. Hindi kailanman. Hindi, sagot ni Rick. Ang boses ay may bitak na. Then why does it feel like I've been paying for everyone's silence? Dahil yun ang pinili mong paraan ng pagmamahal, sagot ni Lola Donna. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay may resibo. Napaupo si Rick sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang abogado. Mukha siyang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ma? Tanong niya. Dahil gusto kong ikaw ang magsabi sa sarili mo kung ano ang tama. Sa labas ng silid, ang bakanteng upuan sa dulo ng hapag ay nananatiling walang laman. Ngunit ngayon, parang nagbago ang kahulugan nito. Hindi na ito altar ng pagkukulang. Maaaring ito ay maging upuan ng pag-aamin. Bumalik tayo sa mesa, sabi ni Sito. Tapusin natin ang usapan, pero hindi para magbenta. Pero saan? Tanong ni Monica, halos pabulong. Para magtanong, sagot ni Cheska. Sino ba talaga ang gustong umupo roon? At habang sila'y naglalakad pabalik sa komedor, dala ang relo, ang sulat at ang bigat ng bagong katotohanan, ang tanong ay patuloy na umiikot. Kung ang lupa ay hindi na simpleng ari-arian, kundi pagsubok, sino ang papasa? At kapag may umupo na sa dulo ng hapag, ano ang unang sasabihin niya? Pagbalik nila sa komedor, ang longganisa ay malamig na. Ang mantikay na muo sa ibabaw na parang mga salitang hindi nasabi. Ang ilaw sa kisame ay bagyang kumikindat, tila nakikiramdam sa bigat ng sandali. Ang bakanting upuan sa dulo ay nandoon pa rin. Hindi gumalaw. Ngunit ngayon, parang mas malinaw ang hugis nito. Hindi na multo, kundi tanong. Inilapag ni Julian ang sketchbook sa mesa. Dahan-dahan, parang paglalatag ng ebidensya sa isang paglilitis na hindi tungkol sa batas, kundi sa budhi. Basahin mo ulit, sabi ni Sito kay Rick, tumuturo sa sulat. Malakas, nag-angat ng tingin si Rick. Saglit na tumigil ang kanyang hininga. Pagkatapos ay binasa niya, at ang bawat salita ay parang tinidur na kumakalansing sa katahimikan. Kung sakaling magtalo ang aking mga anak tungkol sa lupa, binasa niya. Alalahanin ninyo na ang tunay na mana ay hindi ang sukat ng lupa, kundi ang sukat ng puso. May humigop ng hangin. Si Cheska iyon. Ang drama naman, bulong ni Monica. Mulit hindi na kasing talim ang kanyang boses. May kasunod pa, sabi ni Rick at nagpatuloy. Ang uupo sa dulo ng hapag ay yaong handang umamin ng pagkakulang at humingi ng tawad ng walang kondisyon. Ang salitang tawad ay umikot sa mesa, parang ibon na naghahanap ng malalagyan. Hindi ito korte, sabi ni Monica, pilit ibinabalik sa lohika ang usapan. We cannot run a family on metaphors, pero maaari tayong masira dahil sa kontrata. Sagot ni Julian. Si Aling Maring ay naglapag ng bagong kanin sa mesa kahit wala nang kumakain. Kumain muna kayo. Walang magandang desisyon kapag gutom. Ngulit hindi gutom ang nangingibabaw, kundi pride. Biglang tumayo si Sito. Diretso ang lakad niya patungo sa dulo ng mesa. Sito, babala ni Julian. Hindi ako uupo para maging hari. Uupo ako para magsimula.
At bago pa sila makapagsalita, hinila niya ang upuan. Isang malakas na kaskas ng kahoy sa sahig. Umupo siya. Walang kidlat, walang lindol, mulit may nagbago sa hangin. Ako ang unang aamin, sabi niya. Ang boses ay hindi na galit, kundi malinaw. Galit ako kay Tito Rick, inggit ako kay Cheska, at galit din ako sa iyo, Tay, dahil hinayaan mong maging ganito tayo. Parang tinamaan si Julian, ngunit hindi siya sumagot. At takot ako, dagdag ni Sito. Takot na baka hanggang dito na lang ako, na ang apelyido natin ay pabigat, hindi tulay. Tahimik. Mahabang tahimik. Si Cheska ang sumunod na nagsalita. Ako rin, sabi niya, nakatingin sa mesa. Ginawa kong aesthetic ang bahay na ito, pero hindi ko tinanong kung bakit malamig ang mga dingding. I'm sorry. Napatingin si Monica sa anak niya. May pag-aalinlangan, may pag-unawa na unti-unting sumisilip. Si Julian ay huminga ng malalim. Inggit ako sa iyo, kuya, sabi niya kay Rick. Hindi sa pera mo, sa kalayaan mo. Nakalimutan kong sabihin na pinili kong manatili. At ngayon, sinisisi kita sa desisyong akin naman. Ang bawat pag-amin ay parang pagbukas ng bintana sa silid na matagal ng sarado. Si Rick ay nakatingin sa relo ng kanilang ama na nasa gitna ng mesa. Tick. 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 I thought money was protection. Sabi niya sa wakas. Na kung babayaran ko ang lahat, hindi ko kailangang harapin ang lungkot. Hindi ko kailangang umupo dyan. Itinuro niya ang dulo ng hapag. Natapot ako, dagdag niya, na kapag umupo ako roon, baka marinig ko ang sarili ko. This is getting wild, ngunit ang init ng pag-amin ay hindi na apoy na nanununog. Ito'y apoy na nagbibigay liwanag. Biglang tumayo si Lola Donna. Lumapit siya sa dulo ng mesa. At sa harap ng lahat, hinawakan niya ang balikat ni Sito. Hindi sapat ang pag-amin. Kailangan ng pagpili. Anong pipiliin, Ma? Tanong ni Rick. Kung ang lupa ay magiging alaala o magiging simula. Sa mesa, nakahiga pa rin ang kontrata. Hindi napunit, hindi napirmahan. Ang relo ay patuloy ang tiktak. Sa labas may mga yabag sa kalsada. May mga taong dumaraan. Walang alam sa digmaang nangyayari sa loob ng bahay. Kung hindi natin ibebenta, sabi ni Monica, mas mahinahon na. Paano ang gastusin? Gagawa tayo ng paraan. Hindi bilang magkakampi laban sa isa't isa, kundi bilang pamilya. At kung mabigo, tanol ni Monica, di babalik tayo sa mesa at mag-uusap ulit. Ang upuan sa dulo ay may nakaupo pa rin. Mulit hindi na ito simbolo ng takot. Isa na itong paalala na ang tunay na mana ay hindi papel, hindi lupa, kundi lakas ng kaloob na magsabi ng totoo. Ngunit hindi pa tapos ang gabi dahil sa ilalim ng kontrata, may isa pang pahina na hindi nila pa nabubuksan. Isang annex, may pirma ng kanilang ama at isang pangalan na hindi nila inaasahan. Sino ang nakasulat doon? At kapag nabasa iyon, mananatili pa ba ang pagkakaisa na unti-unting nabubuo? Ang ilaw ay muling kumindat. Ang relo ay tumunog ng mas malakas kaysa dati. At sa dulo ng hapag, may isa na ngayong nakaupo. Ngulit ang tanong ay nananatili. Sino ang susunod? Ang annex ay nakasiksik sa ilalim ng kontrata. Tila nahihiyang magpakita. Dahan-dahang hinila ni Cheska ang pahina. Manipis ang papel, ngulit mabigat ang nilalaman. Basahin mo, sabi ni Lola Donna. Hindi inaalis ang kamay sa balikat ni Sito. Si Rick ang kumuha lang pahina. Bahagyang nanginginig ang kanyang daliri. Sa karugtong na ito, binasa niya, itinatalaga ko ang isang bahagi ng lupa, ang lumang kamalig at ang bakuran sa likod sa pangangalaga ni... Natigil siya. Kanino? Tanong ni Monica. Lumunok si Rick. Kay Mara Villanueva. Tahimik. Parang may dumaan na malamig na hangin sa pagitan nila. Sino si Mara? Mahinang tanong ni Sito.
Napaupo si Julian. Ngayon siya ang mukhang tinamaan. "Anak ko," sabi niya. Parang nabitawan ng lahat ang kanilang hininga. "Anak mo?" Ulit ni Monica. Ang boses ay hindi galit, kundi sugatan. "Bago kita nakilala," dagdag ni Julian, "hindi ko alam kung paano haharapin noon. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Kaya itinago mo?" "Kaya itinago ko," amin niya. Si Lola Donna ay napapikit. "Alam ko," sabi niya. "Matagal na." "Ma?" sabay na tanong ni Rick at Julian. Hindi ko sinabi dahil hindi ko rin alam kung paano bubuuin ang pamilya na may lamat na. Ang salitang lamat ay tila umaalingaw-ngaw. Si Cheska ang unang nagsalita. "Nasaan siya ngayon?" "Lumaki siya sa probinsya," sagot ni Julian. Hindi siya humingi ng anuman. Ayaw niyang makialam. Pero sinabi ng ama ko na kung darating ang araw na mag-aaway tayo dahil sa lupa, ipaalala raw sa atin na may anak na hindi lumaki sa hapag na ito. Napatingin silang lahat sa dulo ng mesa. Ang upuan na kanina'y simbolo ng pag-aamin, ngayon ay tila naging paalala ng pagkawala. Kaya pala may bahagi ang kamalig, hindi para sa negosyo, kundi para sa pagbabalik, sagot ni Lola Donna. "Alam ba niya ang tungkol dito?" tanong ni Monica. "Hindi," sabi ni Julian. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Pero naging dahilan pa rin. Mahinang ngulit malinaw ang boses ni Rick. Lumipas ang ilang segundo na parang oras. "Tay," sabi ni Sito, nakaupo pa rin sa dulo ng mesa. "Kung gusto mo talagang magsimula, simulan natin sa totoo." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Tawagan mo siya." Napatingin si Monica kay Julian. Walang galit sa kanyang mata ngayon, kundi pagod at isang maliit na pagpapayag. "Hindi ako aalis," sabi ni Monica. "Pero hindi rin ako mananatiling bulag." Si Julian ay namanggo. Inilabas niya ang lumang cellphone mula sa aparador sa sala. Ang teleponong matagal na niyang hindi ginagamit, ngunit hindi kailanman itinapon. Parang simbolo ng bahagi na itinago. Pinindot niya ang numero. Isang ring. 2. 3. "Hello?" Isang boses. Babae. Malinaw. Hindi galit. Hindi takot. "Mara?" Mahina ang boses ni Julian. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Tatay?" Ang salitang iyon ay hindi sigaw, hindi iyak. Isang simpleng tanong. Ngunit sa loob ng bahay, may pader na tila unti-unting nabubuwag. Si Sito ay tumayo mula sa dulo ng mesa. Inilapit niya ang telepono sa gitna. "Nandito kami, lahat. Walang script, walang rehearsal. Isang pamilya na unang Perez haharap sa buong katotohanan. Hindi ko kailangan ng lupa, pero gusto kong malaman kung may lugar ako sa mesa ninyo." Napatingin silang lahat sa bakanting upuan. Ngayon ay tunay na bakante. "May lugar," sagot ni Lola Donna, "kung handa kang umupo." May maharhing tawa sa kabilang linya. Hindi mapait, hindi mapansumbat. "Matagal na akong handa." Ang tanong, "Kayo ba?" Ang relo ay patuloy ang tiktak. Ngunit sa unang Perez, hindi ito tila nagbibilang ng wakas, kundi simula. Sa mesa, ang kontrata ay nananatiling hindi pa pinipirmahan, ngunit may bagong pahina na nabuksan. Hindi sa papel, kundi sa pagitan nila. At sa dulo ng hapag, hindi na tanong ang bakanteng upuan, kundi
paanyaya. Umaga ang sumunod sa gabing iyon na parang maingat na hakbang sa bagong sahig. Hindi nila namalayang nakatulog sila sa sala. Ang ilan sa sopa, ang ilan sa sahig. Ang ilan ay gising ngunit tahimik lang nakatingin sa kisame. Ang kontrata ay nasa gitna pa rin ng mesa. Hindi pa rin pinipirmahan. Ngunit hindi na rin ito ang sentro ng usapan. Sa kusina, si Monica ang unang nagising. Siya ang nagluto ng almusal, hindi dahil obligasyon niya, kundi dahil gusto niya. Si Julian ay lumapit sa kanya. "Salamat," sabi niya. Hindi iyon para sa pagkain. Alam nilang dalawa iyon. "Tatawagan natin siya ulit," sabi ni Monica. "At hindi sa telepono lang, dito, sa bahay." Tumanggo si Julian. Sa sala, si Sito ay nakaupo sa dulo ng hapag. Hindi bilang simbolo, kundi bilang bantay ng bagong simula. Dumating si Mara makalipas ang 2 araw. Walang engranding eksena, walang musika. Isang simpleng pagkatok. Si Rick ang nagbukas ng pinto. At sa harap niya ay isang babaeng may parehong hugis ng mata ni Julian, ngunit may sariling tindig. "Hi," sabi ni Mara. Hindi niya dala ang galit ng mga taong iniwan. Dala niya ang katahimikan ng mga taong natutong mabuhay kahit kulang. Si Lola Donna ang unang yumakap sa kanya. Mahigpit. Parang pagyakap sa panahong hindi na maibabalik, ngunit maaari pang ituwid. Nagtipon sila muli sa hapag. Ngayon, walang bakanting upuan. Umupo si Mara sa dulo. Hindi inadaw. Hindi itinulak doon. Kusa. "Hindi ko kailangan ng bahagi ko," sabi niya. Hawak ang annex. "Gusto ko lang malinaw na anak ako, hindi lihim." Napaluha si Julian. "Anak kita," sabi niya. "At kung papayag ka, gusto kitang kilalanin hindi bilang pagkakamali, kundi bilang biyaya na huli kong natanggap." Si Monica ay tumingin kay Mara. Mahaba ang sandaling iyon. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Hindi ko kayang burahin ang sakit sa isang araw," tapat niyang sabi. "Pero kaya kong pumili araw-araw na hindi ito ipamana sa mga anak ko." At inabot niya ang kamay ni Mara, hindi bilang ina, kundi bilang taong handang magsimula. Si Rick ang kumuha ng kontrata. Pinunit niya ito sa gitna. Isang malinaw na tunog ng papel na sumusuko. Hindi tayo magdidesisyon dahil sa takot. Magdidesisyon tayo dahil sa kung sino tayo kapag magkakasama. Sa mga sumunod na buwan, hindi naging madali ang lahat. May mga pagtatalo pa rin. May mga lumang sugat na bumabalik. Ngulit sa tuwing nangyayari iyon, may isang paalala. Ang dulo ng hapag. Kung saan sino man ang may bigat sa dibdib ay maaaring umupo at magsalita. Walang hukom, walang depensa, taning katotohanan. Ang kamalig ay ginawang maliit na espasyo para sa komunidad. Isang lugar para sa mga bata sa baryo na gustong matuto ng sining, musika at pagbabasa. Si Cheska ang dumisenyo, si Sito ang namahala, si Rick ang tumulo sa pondo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kapatid. Si Monica ang nag-organisa ng mga magulang, at si Mara, siya ang unang nagturo doon. Sa unang araw ng pagbubukas, nakatayo silang lahat sa bakuran. Walang engranding tarpulin, walang ribbon cutting. Isang simpleng karatalo lamang. Bahay hapag. Isang lugar para sa lahat. Sa loob ng bahay, ang lumang relo ay patuloy pa rin ang tiktak. Ngulit hindi na ito tila nagbibilang ng mga pagkakulang, kundi ng mga pagkakataong piniling manatili. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, muling tumingin si Sito sa dulo ng hapag. May nakaupo roon. Si Mara. Nakangiti. Hindi na bakante. Hindi na tanong, kundi sagot. At sa wakas, naunawaan nila ang tunay na Mara. Hindi lupa, hindi apelyido, hindi kontrata, kundi ang lakas ng loob na harapin ng katotohanan at ang pagpapasyang manatili sa mesa.
kahit mahirap. Ang ilaw ay hindi na kumikintak, ang hangin ay hindi na mabigat, at ang hapag, na minsan naging larangan ng digmaan, ngayon ay tahanan na muli.